upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu Santo ng Panginoon, pagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaing ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin naman mo sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta ni Elias, kundi sa isang babaeng balot sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman na taga-Syria pa ang pinagaling." Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y nasumpungan natin sa Ebanghelyo ang samut-saring reaksyon ng mga tao
sa pananalita ni Jesus Nazareno. Bumalik siya sa Nazaret, sa kanyang tinubuang bayan, kasama ang mga Nazareno at Nazarena, mga kababata niya, kapitbahay niya, kamag-anak niya. At sa unang pagkakataon, siya'y nangaral dito. At narinig natin nung una, namangha ang marami. Hindi nila sukat akalain na yung dati nilang kalaro at kababata mula sa isang ordinaryong pamilya, anak ni Jose at Maria, ay makapagsasalita ng mga ganitong bagay tungkol sa banal na kasulatan. Kaya namangha sila. At nang pinagpatuloy ni Jesus ang kanyang pangangaral, lalo na ukol sa pag-ibig ng Diyos na hindi lang para sa iilan, kung hindi para sa nakararami at para sa lahat. Doon na iba naman ang ihip ng hangin. Ngayon, sa halip na mamangha, nagalit sila kay Jesus. Sapagkat inaakala nila ang mga bilang mga kababayan, mga kamag-anak, sila muna ang unang makikinabang sa mga himala, sa mga kababalagan ni Jesus. Di ba minsan ganun tayo? Gusto natin dahil tayo yung kamag-anak, tayo yung kaibigan, tayo yung kababayan, tayo ang unang dapat makinabang. Tayo ang dapat unang mabiyayaan. Kaya nga nakalulungkot mang isipin sa atin sa Pilipinas, malakas ang pamilya, malakas ang regionalism. Dapat kababayan, kahit mali na, kampi pa rin tayo sa kababayan. Kasi kaprobinsya natin, ka-region natin, kamag-anak natin. Ganyan ang mentalidad ng mga taga-Nazaret. Kaya nga't nagalit sila kay Jesus at pinagtangka pa siyang patayin. Ngunit umalis lang sa kanilang harapan si Jesus. Ngunit ang nais kong bigyang pansin, mga kapatid, ay ito. Mamanghaman o magalit, hindi ka pwedeng hindi maapektuhan ng salita ni Jesus. Hindi pwedeng walang talab, walang kagat ang salita ni Jesus sa buhay natin. Kung hindi tayo nababagabag, tayo ay nabibigyang kapanatagan. Kung hindi ka nabibigyang pag-asa, nabibigyan ka rin ng babala. Hindi pwedeng walang epekto ang salita ni Jesus. Hindi pwedeng gaya pa rin ng dati. Kung tayo'y araw-araw na nagsisimba, araw-araw na nagdarasal, kung talagang nangungusap sa iyo si Jesus Nazareno, maapektuhan ka. Kung nahihirapan ka dahil sa paggawa ng mabuti, binibigyan ka niya ng konsolasyon. Kung gumagawa ka ng masama at patuloy ka pa rin nagdarasal, kukonsyensyahin ka. Babagabagin ka ni Jesus dahil gusto ka niyang ituwid. Kaya nga, ang magandang tanong ngayon, mga kapatid, anong pakiramdam natin habang nangungusap sa atin si Jesus? Kung mamaya uuwi tayo, gaya lang ng dati, parang walang nangyari, parang walang sinabi sa atin si Jesus Nazareno, ipagdasal natin na lalo pang maging bukas ang puso natin. Kung uuwi tayo, ang pakiramdam natin, tayo lang ang nagsalita sa Kanya. Tayo lang ang nangusap sa Kanya. Ipagdasal natin na lalo pang madagdagan yung dasal natin sapagkat
ang tunay na dasal, si Jesus ang nangusap sa atin. Hindi lang siya nakinig sa sinabi natin, tayo din nakinig sa sinabi niya. Magalit man tayo o matuwa, manghina man ang loob natin o tumibay ang loob natin, anuman ang reaksyon natin, ang mas mahalaga, nangusap si Jesus Nazareno sa atin.